Happy and healthy Saturday morning! Ako pong inyong kaagapay sa Kalusugan, Connie Season. At magkakasama-sama na naman tayo sa loob ng isang oras para pag-usapan ang ating kalusugan. And of course, with us, walang iba kundi ang ating internist and health and wellness expert na si Doc Oyi. Ipadala niyo po ang inyong mga katanungan ha, para masagot niya maya-maya lamang through our Facebook page. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD, basta usaping pangkalusugan. Ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, kuha sa CCTV, extension cord, umusok, pumutok, tsaka lumiyab. Paano nga ba may iwasan ang mga ganitong peligro? At paano masisigurong ligtas gamitin ang mga extension cord na nabibili sa mga mall? Kundol? Nakatutulong nga ba para mapababa ang blood sugar? Ang sagot, alamin mula sa eksperto. Samantala, eto na ang ating first question for Doc Oyi. Eto na, Doc. Ready ka na ba? Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. Eto na, Doc Oyi, for first question mula naman kay Sally Versosa. Posible raw ba, Doc, na yung sanhi ng liver cirrhosis, pwede daw kayang maipasa yan ng ama sa kanyang anak? Namamana nga ba ito, Doc? Sally, alam mo, ang schistosomiasis, isang infectious na sakit ay hindi napapasa person to person. Napapasa ito kung ang isang tao ay magkokonsumo ng infected na tubig, no, na naglalaman ng larva or itlog noong nitong parasitikong ito, no? So hindi ito napapasa ng person to person, no? So hindi pwedeng ipasa ng tatay sa kanyang anak. Kung sakaling pareho yung asawa mo at yung anak mo ay naapektuhan nitong parasitikong ito, maaaring tignan natin ang source ng tubig ninyo, no? So baka doon, no, kung bakit pwedeng magkaroon din ng infection ng schistosomiasis ang iyong anak. Pero hindi ito galing doon sa kanyang tatay, kung hindi ito ay maaaring doon sa contaminated na tubig na source ng inyong inumin. Next question mula sa ating kapuso. Kung may nakita bang dugo sa dumi, abay maituturing na ba yan na liver cancer, Doc? Well, ang sintomas ng pagkakaroon ng dugo, no, lalo na pagka-fresh na dugo sa ating dumi, ay maraming indikasyon yan. Unang-una, kailangan natin i-rule out, lalo na kung medyo may edad ka na, kung ito ba ay indikasyon ng colon cancer, hindi ng liver cancer, no? So, pero kung sakaling may liver cancer ang isang tao at ito ay nagkakaroon din ng dugo sa dumi, paaring naapektuhan na kasi yung pag-produce ng clotting factors ng atay, kung kaya't may predisposition na duguin ang isang pasyente. Pero ang sintomas na tinatawag natin pagkakaroon ng fresh na dugo sa ating dumi o tinatawag nating hematochysia, ay seryosong sintomas yan na dapat mong ikonsulta sa doktor. Lalo na kung ito ay may mga kaakibat pang ibang sintomas tulad ng pananakit ng tiyan or pagbaba ng iyong timbang ng significant, no? So, kumonsulta ka agad sa doktor, lalo na kung persistent na bawat pagdumi mo ay merong kasamang dugo. Ano itong gulay na ito na bida sa bahay kubo? At ang bunga, kulay berde kapag hilaw. At magiging puti raw kapag hinog. Ano ang dala nitong benepisyo sa ating kalusugan? At totoo nga bang nakapagpapababa ito ng blood sugar? Abangan! Dito sa bakuran ng 40 anyos na content creator na si Divine, ang halamang ito pakalat-kalat lang. Mukha lang daw itong melon, pero ito ang kundol o mas kilala bilang winter melon. Yung kundol kasi hindi yung kailangang alagaan. Hanggang ngayon, mayroon pa rin kundol akong palaging nakatanim sa likod bahay, hindi talaga yun nawawala. Kasi kusa lang yung tumutubo. Ang kundol ay isang halamang gulay na nagbubunga ng prutas, no? At ang prutas na ito ay ginagamit o kinakain dito sa ating bansa bilang isang gulay. Dahil nga sa culinary flexibility nito, ang ibig sabihin, marami siyang pwedeng paggamitan, ano? Nagagamit siya sa mga savory na mga pagkain o pwede din siyang, ginagawa nga siyang candy eh. Pero kwento ni Divine, marami raw sa kanyang mga kapitbahay, hindi kilala ang kundol. Napapansin ko yung isang puno ng kundol, ang hitik sa bunga, wala man lang isang kapitbahay na gustong humingi. Na nagsisipaglaglagan lang.
Pero mabuti na lang daw at ang kundol, abot kamay lang sa kanyang bakuran. Nang minsan daw kasing tumaas ang kanyang blood sugar noong magbuntis noong 2021, ang payo sa kanya ng doktor, mag-low carb diet. Nung nabuntis ako sa bunso namin, tumas talaga yung blood sugar ko. Tapos nakamonitor yung lahat ng kinakain ko. More on gulay ako noon. Kung sakaling kayo ay may diabetes, maganda na tulungan natin ang ating katawan sa pagkain ng mga complex carbohydrates, no, upang hindi nito kaagad pataasin ang ating asukal. Pero hindi natin dapat totally i-eliminate po ang carbohydrates kasi kailangan po natin yan. Isa po yan sa 3 macronutrients na kailangan ng sistema ng ating katawan para ito ay mag-function ng maayos. Napag-alaman ni Divine na ang kundol mainam daw sa pag-regulate ng blood sugar. Kaya naisipan ko yung kondol. What if kaya ilagay ko dito sa menu ko? Ini-steam ko lang, minsan ginigisa. Lahat ng luto ng kondol yung ginagawa ko. Ngayon po, normal na, hindi na siya tumataas. Doc, totoo bang nakapagpapababa ng blood sugar ang kundol? Ang kondol, nagpo-provide din ng antioxidant support na poproteksyonan against komplikasyon ng diabetes tulad nga ng excessive oxidation. Sagan na rin daw ang kundol sa fiber na mainam sa digestion at potassium na nakakatulong sa pag-maintain ng blood pressure. Ang kondol ay nabibilang doon sa may moderate amount ng potassium. Dahil dito nakakatulong ang kondol upang makapagpababa ng ating blood pressure din kahit papaano dahil nga sa moderate amount ng potassium nito. Kaya naman si Divine, madalas na raw ihalo ang kundol sa araw-araw nilang pagkain. Kumpletos ricados nga raw dahil ang kundol pwedeng gawing appetizer. Ihalo sa sabaw, gawing inumin, at pwede rin gawing panghimagas. Para sa appetizer, unang gagawin ni Divine ang kundol salad. Green salad ito. Gagamit tayo ng lettuce. At syempre, itong grated na kondol, parsley, mango, carrots, at cucumber. Pwede naman hindi kayo gumamit ng lettuce, pwede naman ng kondol lang. Pagsamasamahin lang sa iisang lalagyan. Tsaka ilalagay ang dressing. At imekos-mekos ito sa mga gulay. At wala pang 10 minuto, pwede nang iserve ang kondol salad. Ayan, ito na yung kondol salad. Perfect ang lasa. Perfect to sa mga salad lovers. Maraming properties ang kondol. Ginagamit ito for its gastroprotective effect, no? Kasi nga meron siyang bioactive compounds that is protective sa balot ng ating sikmura. Meron din ang kondol na natutulungan nitong i-inhibit yung mga histamine-like epekto nito, lalo sa mga asthma, kung saan ang benefit ay pabukahin yung daanan ng ating baga. Ang kondol hindi lang masustansya. Napagkakakitaan pa raw ni Divine. Sabi ko, nasasayang ako. Sabi ko, what if i-battle ko? Ayun, nag-start ako. Ginawa ko siyang minatamis. Pinost ko online. At ayun naman, nag-click siya. Ang daming umorders. Pero mga kapuso, palaging paalala ng mga eksperto, dapat balanse pa rin ang ating pagkain. Mas mainam na makulay ang mga inihahain sa ating pinggan. At syempre, sabayan na rin ng exercise. Ating term na gagamitin ay balanse, no? At ang importante po mga kapuso sa ating pagkain, nandun po dapat yung diversity, yung variety ng sources, at higit sa lahat yung sinasabi ng karamihan, lalo na ng ating mga nutritionist, na kulayan natin ang ating plato, no? So, yung mga makukulay at iba't ibang kulay ng gulay, mas nakukuha natin ang iba't ibang property at benefit. Hanggang ngayon, active pa rin si Mommy Divine bilang content creator at certified gulay influencer rin. Bukod sa kanilang kundol jam at kundol soup, gumagawa rin ng iba't ibang healthy salad at recipes si Mommy Divine sa kanyang content. Dahil dito, naeengganyo raw niya ang mga followers niya na kumain ng masustansya. Kung si Mommy Divine nga nakakaya, kayo pa kaya? Mga kapuso, huwag matakot sumubok ng ibang gulay.
kundol di man pansinin. May benepisyong dala rin. Ang ating next question mula naman kay Chavez, Doc Oyi, ano raw ba kaya ang mainam para sa mga may fatty liver? Totoo ba na mainam daw yung mga food supplements gaya po ng glutathione? Chavez, ang fatty liver ay indikasyon na ikaw ay maaring mayroong insulin resistance. Ang ibig sabihin nito, yung efficiency ng sistema ng iyong katawan na gamitin ang lahat ng sources ng asukal galing sa carbohydrates na iyong kinakain ay hindi efficient o hindi nagagamit, no? Kung kaya't napipilitan ng iyong katawan na i-convert yung asukal mo sa dugo na hindi nakakapasok sa cell at dalahin ito sa ating atay, no? At ito'y kino-convert ng ating atay sa taba, no? So kaya tingnan mo kung sakaling may problema ba ang efficiency ng iyong glucose metabolism or talagang sobra-sobra lamang ang sources ng glucose galing sa carbohydrates na kinakain mo kung kaya't may excess na reserba ang iyong katawan, no? So maraming sanhi ang insulin resistance, no? Hindi lamang pagkain. Kung kaya't kung sakaling nakita talaga yung fatty liver sa iyo, dapat ma-evaluate ang kalidad ng iyong nutrisyon, tignan ang mga blood parameters or biological markers mo sa dugo, lalo na patungkol sa blood sugar. Kung ito'y mataas, then maraming mga pwedeng gawin tulad ng pagbabago sa iyong pagkain o pag-analyze ng iyong mga pagkain. At the same time, kung ikaw may problema din sa timbang, no, ang pagbabawas nito at pagkakaroon ng regular na ehersisyo na magdudulot ng pagbawas ng iyong timbang ay makakatulong upang maresolba ang problema mo ng insulin resistance na siyang dahilan kung bakit ka mayroong fatty liver. Umusok, umapoy, at pumutok. Yan ang nangyari sa nakasaksak na extension cord. Natakot ako nung nakita kong umuusok kasi grabe ang laki ng usok. Ano ang dahilan nito? At paano nga ba makakaiwas sa ganitong peligro? Si Andrea ang may-ari ng bahay kung saan nakuhanan ng CCTV camera ang pag-apoy ng nakasaksak na extension cord. Papakonstruction kami sa second floor. Meron sila extension na ginamit, so connected dito sa extension. So bali lahat sila extension to extension hanggang main outlet. Higit 5 oras raw na tuloy-tuloy na ginagamit ang extension cord. Yung extension na ginamit nila is ano siya, parang pinagdugtong-dugtong lang. So hindi siya yung talagang yung mahaba na isang linyahan lang. So pinagdugtong-dugtong lang talaga siya. Hanggang isang araw, bigla na lang umusok. Umapoy. Tsaka pumutok ang isa sa mga extension cord. Mga bandang 2:00 ata yun. So nung una parang nag-spark lang siya. So work pa rin ako, dinidedma ko. Hanggang sa, yun nga, pumutok na. So doon ako lumabas. So pagtingin ko, ayun na, umuusok na yung extension. Sinet aside ko yung panic ko. So ayun, enough ko yung extension nung extension ko. Saan nakabit yung extension? Ayon kay FO3 Jason Valencia ng Fire Arson Investigation Division ng Quezon City Fire District, daisy chaining ang tawag sa pinagdugtong-dugtong na extension cords. May mga naging fire hazard tayo dito na masasabi. Nagbabase po tayo sa size ng kuryente o kung ano yung capacity or yung load requirement ng kuryente na meron po tayo. Kung electric tape lang po kasi, may tendency po kasi magkakaroon tayo ng loose ends or loose connection kahit po gamitan natin ng electric tape. Ayon sa eksperto, sa insidenteng ito, posible raw na nag-overload at nag-overheat ang extension cord dahil sa matagalang paggamit. Ideally po, ang mga extension cord natin are temporarily use lang po. At meron po silang limitation regarding sa kung ano yung mga gamit na pwedeng isaksak doon. Hindi po rin natin masabi sa video, baka po yung ongoing construction, gumagamit sila tulad ng mga welding machine. Dagdag pa ng eksperto, ilan sa mga senyales ng overloading ang discoloration sa saksakan. Amoy na parang nasusunog na goma kapag mainit ang wire, outlet o saksakan. At ang
pagkamatay din ng mga gamit sa bahay. Mabuti na lang daw at hindi lumaki ang apoy sa video, lalo pat madaling masunog ang mga bagay na nakapaligid sa extension cord. Application po ng extension cord natin. Una-una po, ito ay malapit sa mga highly flammable materials katulad ng plastic, papel at kurtina. Sa sunog natin, hindi lang po yung oxygen, hindi lang po yung flammable liquid at saka yung heat, once na nagsama-sama po sila, mas mabilis po nalalaki yung apoy na napansin po natin. Kapag po nagkaroon mo umuusok or nag-overload na extension cord, ang pinaka-una po nating dapat gawin ay mag-relax at makalma, tanggalin or kung kaya po nating patayin yung or tanggalin sa pagkakasaksak yung extension cord po natin. Ngayon, kung hindi naman po natin kaya, kung may mga main breaker po tayo sa bahay, patayin po natin yung pinaka-main switch ng breaker natin para maputol yung current or yung kuryente na dumadaloy po doon. Narito ang dapat tandaan sakaling umapoy ang extension cord. Huwag po natin gagamit ng tubig hanggat meron tayong kuryente or nakasaksak pa po yung extension cord sa ating mga outlet. Pwede po tayong gumamit ng ibang alternatibo po sa pagpatay po ng apoy. Kung may mga fire extinguisher po tayo, yung kulay pula, ng ABC, pwede po yun. Pwede po tayong gumamit yung kulay green na fire extinguisher. Huwag lang po tayong gagamit ng mga water-based na pamatay sunog po. Laking pasalamat naman ni Andrea na agad ding naapula ang apoy at hindi na lumaki pa ang sunog. Ang natutunan ko is always invest in proper equipment. Huwag gumamit ng putyo-putyong gamit dahil it will end to a disaster. Para masigurong ligtas gamitin ang extension cord, hanapin ang sticker ng Philippine Standard Mark o PS at Import Commodity Clearance o ICC na patunay na aprobado ito ng Department of Trade and Industry at Bureau of Philippine Standards. Unang-una po, as long na yung extension cord na gagamitin natin is temporary lang po. Pangalawa, yung size po ng wire or ng kuryente ng extension cord natin. Yung mga extension cord na binibili po natin ay dapat dumaan po sa masusing pagsusuri. Meron po siyang ICC na tinatawag na Import Commodity Clearance or PS Mark galing sa Philippine Safety Check. Dumaan din po siya at paprobado po rin ng DTI natin. Ngayon daw, no-no na raw sa kanila ang daisy chaining. 2 light appliances na lang din daw ang pinapayagan ni Andrea sa bawat extension cord. Kapag malakas humigop ng kuryente ang isang gamit, diretso na agad ito sa mismong outlet. Nagpakibit na rin daw sila ng dekalidad na outlet para sa bawat gamit. Mga kapuso, maging mapanuri sa ating mga gamit sa bahay. Siguraduhing ligtas at sumunod sa safety standards. Kapag ang buhay natin ang nakalagay sa peligro, hindi tiyak na may extension. Till next Saturday, 6:30 in the morning, kita-kits po tayo dito. Ako pa rin po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong internist at wellness doctor. Ingat po kayo and happy weekend. Stay happy and healthy. Tutok lang ho kayo lagi dito kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Kalusugan, Pinoy sa lahat ng katawan, kaya dapat itong pangalaman.